After 30 minutes, ganyan na ang itsura niya, no? So, i-kuha na natin, ininil na natin ng final touch. So, ang gagawin natin, so, meron tayong counter dito, no? Ayan. Gumagamit ako ng, ano ito? Kasi wala kaming counter naman na masahan. So, ito ginagamit ko is sangkalan lang. So, ayan. So, pulbusan lang natin ng konting ganyan. Or, para hindi tumikit yung dough natin. So, kunin natin ngayon yung dough natin na ganyan. Lalagay natin dito. Matatansya mo yan kung basa yung dough mo o hindi. So, lagyan natin ng konting pulbos para hindi dumikit yan, guys. Kailangan mong pulbusan yung kamay mo tsaka yung one para hindi dumikit. So, inil lang natin ng 5 minutes na ganyan. So, 5 minutes ulit na pagmamasa. Oh, yan. Taste lang. Ayan. So, ayan, imasa lang natin ng imasa. Kaya makikita nyo guys kung na maganda ng pagka-consistency. Ayan, makakupal mo na ganyan. So, bilugin mo lang siya. So, minasa ko na yun ng 5 minutes din. So, yun natin yung pan. Ang pulbos natin. Arena din yan guys, yung pinang-pulbos ko na yun. So, ibigin lang natin yan. Tapos, kumuha tayo kahit na anong kutsilyo. O kaya, bake. Slicer ng dough ito. Meron ako. So, ang gagawin natin, i-slice natin to ng 8. So, i-divide natin siya ng 8. So, ayan. Yes. So, kikita nyo. So, ayan. So, i-divide natin siya ng 8. Okay. Divide na natin ng 8 yan. So, dalawa. So, apat-apat. So, ganyan kalalaki. Tsaka lalaki. So, gawin natin. Kung may timbangan ka, pwede mong timbangin. Pero sa akin, walang timbangan kami. So, tantyameter lang. So, pagka mag-kasing laki lang naman na sila pag binilog. Magkakasing, ano yan? Kasing bigat na siguro yan. Saka actually, ganoon naman talaga ginagawa ko. Ayan, so ang gagawin natin ngayon guys, habang gumagawa tayo ng dough ngayon, habang magbabalot tayo ng empanada, ito, ituturo ko sa inyo yan. Magpapainit muna tayo ng ating air fryer kasi dyan natin niluluto, no? So, yung air fryer natin yan. So, ito na. Okay. So, bibilugin lang natin yan. Paano pang pagbilugin yan lang? So, bilugin natin. So, yan. Dapat mabilog siya. Yan. Ayan. Ayan. Tapos, ganyan mo lang sa loob. Ayan. Ayan. So, bilugin lang natin yung balok na yun natin, dinivide natin. Itong feeling ko na to guys, tira ko to nung nakaraan, nagluto ako ng 1 kilo. May natira pa. Kasi ang pang 1 kilo, 1.5 harina ang magagastos mo sa 1 kilo. Mababalot mo na lahat yun. Yung empanada na yun. Yung 1 kilo. Ayan. Okay. So, kung may kayo, kung wala kayong air fryer, pwedeng iprito ito. Masarap to pang merienda ng mga bata, guys. Mga anak ninyo. Pambisita. Ayan. Actually, meron ako yan. Naka-rep lang. Nalalagay ko lang sa rep. Pakita ko. Ito guys, pag ini-stock namin, no?
ginagawa namin. Ayan, i-stock namin siya. Ayan, nilalagay namin sa freezer guys. Ayan. Tapos kukuha ka na lang dyan, lagay mo sa may air fryer o kaya oven, so painit mo, mamerienda ka na. Ayan. Kaya gumagawa ko ng 1 kilong ganito minsan. 1 kilong harina, 1 kilong chicken. So ayan, balikan natin yung ating ginagawa. So bibilog natin, bilog-bilogin lang yan. Napakasarap to na merienda para sa inyong mga anak guys. Agahan, merienda. Tapos kung marunong kang gumawa ng masarap na suka, pwede rin. Basta yung mga walang cheese lang. Kasi itong gagawin natin ngayon, lalagyan natin ng cheese para mas masarap. Creamy siya. Pero kung gusto mong lagyan ng suka, huwag mong lalagyan ng cheese. Optional lang naman yung cheese. Authentic talaga, wala namang cheese eh. Kasi ang authentic na Filipino empanada naman is giniling lang yan. Giniling, yung giniling tapos binalot sa harina. Yan. Okay na yun. Yun ang talagang kon naman yung concept niya. So, giniling na baka, giniling na manok. Sa akin, giniling na manok to guys. Ito yung feeling ko. So, susunod na ka natin, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa. Ayan. So, bilogin lang natin guys. Ayan. Tingnan nyo. Tingnan kung paano bumilog. Ayan. So, meron tayong 8 balls dito. 8 balls. Ayan. So, ang gagawin natin yan is kuha natin. Iinin natin. So, meron akong rolling pin dito. Tagal na yung rolling pin ko guys. Nangingitim nga yun. Pero malinis yan. Ibinisan ko kanina. Nangingitim lang. Siguro, ikukuhan ko ito. Ibababad ko ito sa sunbox para matanggal yun. So, ang paggawa natin, gagawin natin ng circle yan guys. So, ganyan lang. Nagawa tayong circle. So, ikot. Labi. Ayan. So, ayan. Ayan. Pabalugtan lang na doon. Ayan. So, ayan na. So, mainit na yung natin. Mainit na yung ating air fryer. So, ayan. Yan mo lang. Rolling pin mo. Ayan. So, rolling pin mo ulit. Ayan. Ayan. Pesa. Kasi dito itong ako. Ayan. Rolling mo. Minsan magkabilog ka na nito. Ayan. Dapat medyo makapal guys yung natin, yung dough natin. So, mga thickness nito, mga 2 mm to 1.5 mm. Siguro, ang thickness niya, yung kapal niya. Ayan. 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 So, kailangan natin bilog siya para kahit hindi naman masyadong bilog, basta makakuha natin siya. Ayan. Yun lang ang gumamit ng rolling pin. Nasa iba-ibang technique naman sa paggamit ng rolling pin, pero yung mga hustler talaga magagaling. Ayan. Iniikot-ikot nila ito. So, pagka meron ka ng ganyan, ayan. So, meron na tayong dough. Maglalagay tayo ng pili ngayon. So, maglalagay tayo ng pili. Ang paglagay natin ng pili guys is ganito. So, ayan. So, tingnan nyo kung tama yung kapal. Okay. So, paglalagay natin ng pili is simple lang. Ayan. Kuha tayo ng isa. Isa lang. Parang kulang yung feeling ko. Kukuha pala akong cheese pa. So, ganyan nga guys, may cheese ako dito. Kukuha tayo cheese. So, 8 cheese. So,
kuha tayo ng ito. I-divide natin sa wala to. So, ayun. Apat-apat na ito. Okay. Meron tayong melted cheese dito na keso. Melted cheese yan eh. Eden. Melted cheese. Ayan. Pwede hindi mo naman maglagay na ganyan. Optional lang eh. So, ayun nga. Lagay na natin. Okay. So, ilagay na natin siya. No? So, ayan. Ayan. Okay. Ganyan lang. Medyo ikilid mo siya na po. So, yung tamang technique. Ito nilagay. So, medyo ano siya. Medyo bumalik siya sa bilog. Okay, hindi natin nakita yun. So, okay lang. Okay lang naman. So, lagyan na natin ng keso. So, pinakamaganda kabilaan. Hatiin mo lang yung keso mo. Kabilaan. Tapos, hold mo ganyan. Oh. Ayan. Pagka nagkaroon naman yan, ayan. Kailangan mo siya ngayong ipit. I-shape mo na siya. Ayan. Yung gusto mong shape. Okay. Ayan. So, medyo kanto. Medyo may sabaw to. Kasi nga nagaling siya sa rep. Piniser ko. So, nagkaroon siya ng konting sabaw. So, by the way, okay lang naman yan. Okay lang naman. So, pagka na-shape mo na siya ng ganyan, yan na yung korte na. Gagawin mo ngayon. Ayan. Gagawin mo ngayon. So, pindutin mo siya. Hold mo. And then, pindot. Pindutin mo lang. Kaya mo lang na magagawin yung sabaw. Ayan. Pindot. Ayan. Kasi magkaroon ng lock, malalak mo siya. Ayan o. Yung iba, tinidor ang pinanglalak nila. Pero sa akin, mas preferred ko ito. Mas maganda tingnan. Kaya lang, medyo mahirap guys mag-balat nito. Ayan. Medyo mas mahirap magbalat nito. Tapos tsaka mo siya ngayon. Hold mine. Ayan. Tsaka mo siya i-shape ngayon. Kung saan yung shape niya. Ayan. Ayan. Diba? Ganda ng ating empanadas. Ayan. So, ayan. Babalutin natin ulit lahat yung iba. So, ito lalagay ko muna ito dito. Mainitan na. Mainit na kasi ito yung pan natin guys. So, ayan. Bibilog tayo ulit. Nilagay ko na yun kasi medyo may sauce siya eh. Nagkaroon siya ng tubig kasi. Nilagay ko sa rep. Dapat walang sauce yan guys kasi pinalapot ko yan ng maayos na wala talagang tutulo. Kaya yung nangyari naman, nilagay ko siya sa rep. Paglagay ko sa rep, nagkaroon ng tubig. Nagtubig.
Kasi hindi mo naman masyadong makuha yung bilog. Pero medyo bilog okay na yan. Shape mo lang. Okay, tapos tsaka mo stretch para kakasya yung ilalagay mo. So, kuha tayo ng keso ngayon. 2 keso. Ayun. Tsaka isang kutsarang giniling. Ayan. Isang kutsarang giniling. Ayan. Ayan. Isang kutsarang giniling. Ayan. Sa dough natin. Lalagay natin dyan. Ayan. So, shape mo lang ng konti na ganyan. Shape mo lang siya. Tapos, ayun. Hold mo ulit. Papunta dun. Ayun. Ayan. Ito naman kasi magbibigay ng korte niyan guys. Yung pag-hold mo dito. Yung pag-shape mo. Kasi si-shape mo siya dito eh. Ayan. So may lumalabas pong mga minsan may lumalabas yung mga ganito. So tanggalin mo lang yun. Balik mo dyan. Tanggalin mo para hindi magkaroon ng mancha yung dough mo. So ayan. Pagka na ganyan mo na ulit, kailangan mo lang ipit siya talaga. Kailangan mo ipit. Ayan. Isilin. Tapos pag naganyan mo na ulit, ayan. Tayo mo na ulit siya. Ipipit mo na ulit siya. Ayan. Okay. Ating empanada. Order kayo sa akin guys. Atid ko basta Metro Manila lang ha. Metro Manila lang pwede tayo mag-deliver. Pero pagka mga birthday, pwede. Po-order ako. Basta Metro Manila lang. Huwag lang masyadong malayo naman. Mamaya Baguio yan eh. Ayan. Ganyan lang. Ayan. Tapos i-shape mo na lang siya ganyan. Para makuha mo yung tamang shape niya. Ganyan mo. Ayan. Makikita mo yung tamang forma niyan mamaya pagka niluto mo na siya, binake mo na siya dito. So, ilalagay ko ulit siya dito. Tignan mo yung isa. Ayan. Ilalagay ko ulit siya dito sa air fryer. Kasi medyo mainit na yung air fryer eh. Para magkwan siya. Medyo kwan siya. Ferment siya ng konti. Ayan. Okay. Panoorin nyo lang guys, paano ko gawin. Sa mga nanay dyan, yung nanay ng anak ko dyan sa Hong Kong, shout out po kay Miss Jennifer. Ingat ka dyan palagi. Nasa Hong Kong siya, isa siyang OFW. So yung aking mga anak ay nasa akin. Tapos yung dalawa, si isa nakatira doon sa probinsya. Ayan. Ganyan mo lang. Para mag-circle siya. Ayan. Ayan na. Idol. Okay. So, lagyan natin siya. Hindi natin ulit lang pala.
stretch lang natin ng mabuti. Ayan. So, stretch natin ng mabuti. Hanapin lang natin dito. Ayan. So, lagay tayo ng queso ulit. Dalawa, kabilaan. Tapos isang kutsarang giniling. Ayan. Ayan. Ganyan lang guys, kaliit yung kanya, yung mga binibili nyo dyan sa dyan sa mall. Ganito lang. Hindi mo kailangan ng maraming feeling naman kasi yung dough mo masarap talaga. Basta sundin mo lang yung advice ko sa inyo. Ayan. Basta sundin nyo lang yung paggawa ko ng dough. Yung recipe na tinuro ko kanina. Ayan. Hindi kayo magkakamali doon. Minsan hindi mo talaga may iwasan, may maglilik dyan. May maglilik dyan sa niluluto mo. Lalo na't mainit kasi. Lalo na to may cheese. Ayan. Ganyan kaganda yung dough natin guys. Pagbabalot natin ng empanada. So, plano kong ang gawing negosyo to para sakali kahit may konting extra maliban sa pagko-call center ko. Gusto kong sideline, magbenta ng ganito. Para matignan natin. Shout out sa mga kagaya kong tatay dyan na palaging nag-aasikaso sa mga anak niya. Natin yan. Obligasyon natin yan mga idol. Obligasyon natin yan guys na alagaan at patnubayan natin mga anak mo sa kanilang paglaki. So, yun naman ang talagang mission ng magulang. Patnubayan mo yung mga anak mo hanggang sa magkaroon sila ng mabuti, hanggang sa makuha nila yung mga mithiin nila, ang successful life sila. So, yun lang naman ang mga ako natin mga obligasyon natin. Pakainin sila, pag-aralin sila, magbigay yung mga pangangailangan nila. Yun naman ang mithiin natin bilang isang mga magulang kahit minsan walang-wala tayo, pinangungutang natin yan. Baka may bigay lang yung mga kagustuhan. Puro babae pala yung mga anak ko, mga idol. 3 Marias. So, ayan. Minsan makikita niyo sila dito, pinapost ko. Yan yung dalawang bata na pinapost ko dito, dalawang babae. Ayan.
Ship ko lang na maayos. Wala akong stand ng cellphone kasi pinatong ko lang sa kitchen. Sana supportahan niyo itong channel ko, guys. Ayun, minsan nagkaganyan talaga, pero okay lang yan. Hindi naman hindi naman minsan lang naman yan yan panay magiging reject yan kung pangbenta mo, so hindi mo may iwasan ng ganyan. Pangkain na lang kung kunwari kung sakaling kailangan mong i-shape siya, guys, pagkatapos mo para pare-parehas sila ng shape. So ayun, naka-apat na tayo. Naka-apat na tayo. Apat na yan. Ayan. So gagawin natin ngayon sa apat na yan, ikuan na natin, isahan lang na natin yan. Isahan lang na natin 5 minutes back to back. Ayan. 5 minutes lang sa 200 Celsius. 5 minutes siya. Ayan. 5 minutes. 5 minutes sa 200 Celsius. Ayan. So, hintayin natin 5 minutes. So, habang naghihintay tayo, magbabalot tayo ulit dito. Hintayin lang natin yan, guys. Sana palagi niyong patnubayan yung channel ko, guys. Matagal na tong channel to, 2 taon na. Hindi ko naman na lalagyan ng video. Hindi ko nga alam kung anong concept ko eh. So, sa ngayon, magluluto-luto na lang muna ako. Kwentuhan tayo. Ayan. Yung mga andyan, mga pwedeng mag-sponsor dyan, baka naman. Alam nyo, ang lutuin, ang authentic talagang lutuin na lutong Pinoy, guys, ay may ganito. Betchin, Ajinomoto, lahat ng lutuin Pinoy, hindi lutuin Pinoy yan pag walang Ajinomoto, betchin. Okay? Kasi lumaki tayo, ito na nakasanayan natin. So shout out sa Ajinomoto, number 1 ka sa akin. Lahat ng lutuin natin, guys, may ganito. Kasi lutong Pinoy yan eh. Hindi yan lutong Pinoy kasi pagka hindi walang Ajinomoto. Number 1 yan. Kaya minsan yung mga cook na tinatanong ko, hindi yan lutong Pinoy. Sabi ko, bakit? Walang betchin eh. Walang MSG, di ba? Ang lutong Pinoy talaga, MSG. Diba? MSG yung number 1 na kandyan na sangkap ng pagluluto. Yan palagi ako gumagamit. Kunti-kunti lang naman. Tsaka pang pasarap talaga. Kasi pagka yung iba, medyo mahal din sila. Tsaka ito talaga authentic yung lasa. Shout out sa'yo. Yan, Ajinomoto. Baka naman. Pwede ipa-sponsor ko. Ano ka, big time vlogger? Ilagay ko nga dyan sa Ajinomoto hanggang sa mapansin niya ako. Katukin niya natin sa Ajinomoto. Baka gawin niya tayong, baka pwede niya tayong sponsoran. Papa-sponsor kasi ako, malaking bahay. Malaking bahay. Malutuan lang. Pwede natin lutuin yung mga lutong Pinoy with Ajinomoto.
Sabi nila, nakaka-cancel daw. Hindi naman. Matagal na sana tayo nagka-cancel ah. Sodium lang naman yun eh. Kasi, kunti-kunti lang ang gawa. Ayan. Okay, so pindot ulit. Okay, pindot ulit. Yun. Nagkuhan na yung buwan natin. Silipin natin ngayon yung buwan natin guys. Yung ating silipin natin yung ating niluto. Sinalang na first batch. Tingnan natin. Minsan kasi may naglilik dyan. May naglilik. Sigurado maglilik to. So lalagyan natin ng ayan. Tangan mo lang ilak. Pindutin ng maayos. Ilak mo. Ayan. 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 Okay. Tingnan natin. Silipin natin yan guys. Itong ating niluto. Wow! Ayan. Laki oh. Ang lalaki. Lalaki kasi yan guys. Ayan. Ayan. Lalaki yan. Tignan niyo yung kamay ko. Oh. Tignan yung kamay ko. So laki niya. Malalaki siya. Ayan o. Yung kamay ko. Oh. Lalapad eh. Malalapad siya. Lalaki kasi yan guys. Ayan. So balik na rin natin ulit. Nga pala air fryer lang yung lutuan natin guys. So, kung ipi-freezer mo, huwag mo munang lutuin kaagad. So, lagyan mo lang ng 3 minutes pa. Para maluto lang yung, tumigas lang yung sa likod na. At least, tanggalin mo na. Lagyan mo sa rep. Pwede yan. So, ayan. Balik. Okay. Ang ating star of the day, Ajinomoto. Baka naman. Sabi nila nakaka-cancer. Hindi. Saan tayo nagka-cancer? Lahat ng niluluto ko ganyan. Hindi. May ganyan. Totoo lang. Sabi lang yun. Siraan lang naman yan. Sira siguro nila. Yan naman ang number 1 talaga kahit nung bata pa tayo. Yan ang number 1 na pangpalasa eh. Kahit tanongin mo sa nanay mo, lolo mo. Big chain. Number 1 yan, big chain. Mamaya nga pala guys, magluluto tayong manok. Pero tayong miswa. Manok na may miswa. Sarap. Ito din. Ang Ajinomoto. The star of the day. Yan, makikita nyo guys, ang ginagamit ko lang talaga Ajinomoto. Iba kasi may mga pampalasa din yung sarap na kanyang style din naman. Pero sa akin talaga hindi mo masasabing authentic na Pinoy, lutong Pinoy kung walang Ajinomoto. Ay naku, kulang. Sobra akong dalawa. Ito na lang yung giniling ko guys eh. May sobra pa akong dalawa. Pang isahan na lang to. Isahan na nga lang talaga. Tingnan natin. Kaya pa ng isa. Isa lang ang matitira. Titignan natin kung anong magandang gawin doon sa isa. Hanap tayo ng pwedeng palaman dyan. So, ayan nga guys. Okay.
Yung iba, nilalagyan pa nga nila ng itlog eh. Kaya lang, hindi na. Medyo mahal na pag ganun. Ito. Ayan. Luto na siya, ha? Nangangamoy siya, guys. Sarap ng amoy. Akala nyo maliliit, malalaki to, guys. Ayan. Akala nyo maliit siya. Ayan. Mamaya lalaki yan. Ayan. So, silipin natin ulit. Wow. Ganyan nakalaki yan. Kita nyo. Oh, nag-leak. Ayun, nag-leak yun. Oh. Kita nyo, nag-leak. Ayan. Ayan. So, yun. Tignan. So, ilagay natin sa mangkok ko, guys. Plato para makita nyo maayos. Ayan. Ilagay natin sa plato. Ayun. Hindi paluto to, guys. Actually, hindi paluto yan. Ito ilalagay sa rep. Pwede. Ayan. So, ilagay natin ulit yung dalawa. Para lutuin. Tatlo lang magagawa natin. Bali, ito lang nga. Meron tayong isang sobra eh. Gagawin natin ng parang yan. Mga tiradang ninja. So, ayan. Lagyan muna natin sa kasi. So, ito. Lagyan natin yan. So, dalawa na lang. Lagyan natin na. Isa na lang talaga magagawa niya. Mari, gumagawa kayo ng ganito. Bigla kayong may pupuntahan. Pwede nyo i-wrap yung dough, guys. Pwede nyo ilagay sa freezer. So, ito na, last na to. Last na yung pan natin, gawin natin. So, susunod guys, ituro ko kayo paano magluto ng feeling natin. Ang feeling na to, chicken to eh. So, susunod. So, wrapping lang munang nagawa natin. So, final balot. So, gawin lang natin yan. Dalawa na yan. Masarap to. Yung dalawang cheese na malaki. So, yan. Balutin lang natin ulit. Kailangan mo nang idiin guys pagka sinishake mo siya. Idiin mo lang. Minsan maglilik yan. Lalabas yung mga sabaw niya. Pero dapat walang sabaw yan eh. Ayan. Nagkaroon lang ng sabaw yung kwan ko kasi ininit ko yun. Galing freezer. Ayan. So final balot tayo. Karne ito. Karne. Kala ko ito eh. Ayan no. Final balot si Tutoy. Ayan, mga tutoy, mga inay, kumusta na kayo dyan?
Shout out po sa mga taga Abra, sa Kaupasan Tanglas Abra, yung mga kabatch ko dyan. Si Raymond Albuque, ayun. Sino po mga kabatch ko? Marami. Iba kasi mayayaman na eh. Ako na lang naghirap talaga guys. Maaga tayo nagkaroon ng pamilya eh. So kailangan natin gampanan ang ating tungkulin. Ayan, this is the final ballot. Okay, so 5 minutes ulit. Balikan natin ulit ng 5 minutes. Yan, lagay natin 5 minutes ulit. Pakita ko sa inyo ulit mamaya kung paano ko lutuin yung 5 minutes ng yung talagang lutong-luto na siya. Yung talagang lutong-luto, yung luto na pwede nang kainin. So ipapakita ko sa inyo mamaya. So etong kunwari may ganyan ka natira, lagay mo lang sa plastic bag, lagay mo sa freezer. Bukas, makalawa, gagawa ko ulit. May feeling ka, may dough ka na stock, naggutumin ka, wala kang stock na nagawa, gawa ka lang. Simple lang naman gumawa. So ayun na. Okay. So lagyan mo lang siya ng coin. Lagyan mo lang siya ng harina para hindi kumapit sa plastic yan. Lagyan mo lang sa harina. Balutin mo. Ayan. Tali mo siya ngayon. Lagay mo sa rep. Ayan. Ayan. Ito yung first batch natin kanina guys. Kita nyo yung kanya talaga. Ayan. Hindi natin simple dyan para ayan. Yung gaano kalaki. Ayan. Malalaki. Laki. Ngayon, tataba. Lolobo pa kasi guys pagka naluto. Ayan. Ito nyo. Ayan. Diba? Ayan. Sarap. Medyo mahirap lang talaga magbalot guys. Biruin mo. Yan, yung binalot natin, 7 lang yan. Yung binabalot ko pagka every 2 weeks ako naggumagawa ng ganyan minsan. Pang baon-baon ng mga bata. Biruin mo. Ilang oras tayo, mga 30 minutos na siguro nagbabalot tayo. 7 lang. Siguro, inaabot ako ng 2 oras sa pagbabalot. Hirap din mag-fold eh. Salang natin mamaya ulit, lutuin natin ang maayos para makita natin. Kita nyo yung paano yung lock nya. Ayan.
Filipino style empanada. No baking. Air fryer lang. Wala tayong oven eh. So actually, technically, baking na rin yan eh. So yan, air fryer lang ang pinang-bake natin. So mamaya magluluto tayo ng may miswang may miswang manok. May patola. Ayan. Tingnan natin. 5 minutes. Ito na guys, the moment of truth. Ayan na. 7 yung ating nagawang empanadas ngayon. Empanada. Ayan o. Talagang makikita mo. Ito, lutong-luto tong 3 na to. Ito kasi lalagay ko sa rep. So, titikman natin ngayon guys. Itong malaki nga na to. Tignan natin. Sisilipin natin yan. Kung paano. Bibiyakin natin sila. Ayan. Okay, tignan nga natin yan. Tignan nyo yung crunchiness niya. No? So, titignan natin kung anong nasa gitna. Oh, come on. Wow. Ang sarap nito. Sarap guys. So yun nga, thank you for watching. Sana kuhan nyo pa rin ako. Subaybayan nyo yung aking mga video. Maraming salamat po. At magandang umaga sa lahat. Thank you.